Hindi ko kailanman inisip na ang boyfriend kong minahal ako ng todo sa loob ng 5 taon ay isang araw, ipamimigay ako sa kanyang matalik na kaibigan. Nurse. Nagkaroon lang ako ng maliit na aksidente sa sasakyan. Wala lang talaga ito, hindi na kailangan ng ganitong kalaking abala, di ba? Miss Liang, espesyal na bilin ni Boss Lu na ang anumang tungkol sa inyo ay napakahalagang bagay. Si Luyi, nag-aalala pa rin talaga sa akin. Ang sarap talagang kasama siya. Hay, bihira lang akong maaksidente. Kung magpapanggap akong may amnesia, gaano kaya siya mag-aalala? Asarin ko nga siya. Magandang araw, Boss Lu. Si Shen Yanzhou, di ba't galit na galit siya sa akin? Bakit nandito rin siya? Yaksen, ayos ka lang ba? Yaksen, buti na lang ayos ka lang, tinakat mo ako ng husto. Excuse me, sino po kayo? Anong nangyari, Boss Lu? Si Miss Liang ay nagtamo ng tama sa ulo dahil sa aksidente. Maaari itong magdulot ng amnesia. Hindi namin masabi kung kailan siya gagaling, iba-iba ang kaso ng bawat pasyente. Yaksen, hindi mo na ba talaga ako naaalala? Tumingin kang mabuti, may naalala ka ba? Pasensya na, wala talaga akong maalala. Yaksen, naaalala mo pa ba ako? Ako ang best friend mo. Hindi ko inakalang ganito sila lahat mag-aalala. Mukhang totoong may amnesia si Yaksen. Sasabihin ko na ba sa kanila ang totoo ngayon? Sa totoo lang, kani-kanina lang Yuing. Ipakilala mo na agad kay Yaksen ang sitwasyon natin. Yaksen, siya ang boyfriend mo. Si Shen Yanzhou, ako ang matalik na kaibigan ng boyfriend mo. Si Luyu. Sinasabi mong siya ang boyfriend ko. Yuing, may mga taong nakakalimutan na ang sarili nilang boyfriend. Hindi tulad ko, sa puso ko. Ikaw lang. Aray, kinikiliti mo ako. Nandito pa si Yaksen. Tunay ngang mabuti ang best friend at boyfriend ko. Naglalandian sa harap ko. At personal pa akong ipinamigay sa ibang lalaki. Makati. Saan Makati? Kailangan mo ba ng tulong ko? Kahit may amnesia, nakakainis ka pa rin. Maghintay ka lang. Yanzhou, tinatanong ka ng girlfriend mo. Oo, ako nga ang boyfriend mo. Dahil ikaw ang boyfriend ko. Kung ganoon. Ihatid mo ako sa bahay. Sige Yanzhou. Dahil ayos lang si Yaksen, mauuna na kami ni Yuing. Nagmamadali kang umalis kasama siya, Luyu. Ni isang minuto, ayaw mong sayangin sa akin. Amnesia interesante. Kung gusto mong maglaro, sasamahan kita. Ito ang lugar kung saan ako dati nakatira. Bakit walang bakas ng pamumuhay ko dito? Pinaglalaroan niyo ba akong lahat na parang tanga? Nagtatanong ka pa kahit alam mo na ang galing mong magpanggap. Bakit ang dami mong tanong? Umupo ka muna. Di ba galit na galit siya sa akin? Yang mga mata mo, nakadikit na yata sa akin. Bakit hindi? Gusto mo na ba akong ubusin ngayon din? Wala. Magpahinga ka muna ng maayos. Yanzhou, habang may amnesia si Yaksen,
Tulungan mo naman ang kapatid mo, umarte ka muna. Ang boyfriend niya, hindi ko talaga alam kung anong nagustuhan niya sa'yo. Ipinangako ko kay Ewing na sa mga darating na araw, magiging boyfriend niya ako ng buong puso. Sa tingin ko, matagal na kayong may relasyon ni Chen Ewing. Hindi ka ba natatakot na biglang bumalik ang alaala ni Yoxen? Kahit bumalik pa ang alaala niya, anong magagawa niya? Mahal na mahal niya ako. Hinding-hindi niya ako kayang iwan. Mga babae, madali lang naman silang bulahin. Ginagawang laruan ng babaeng nagmamahal sa'yo, masaya ba yun? Hindi laruan. Matagal na kaming magkasama. Sadyang. Medyo nagsawa na. Para makahinga lang. Sa tingin ko, gusto mo lang paglaruan si Chen Ewing. Mabutit alam mo. Pero syempre, mas mahal ko pa rin si Yoxen. Tutal, nasa tabi mo naman siya. Huwag na huwag mo siyang gagalawin, ha? Sa tingin mo, gagalawin ko siya. Ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Syempre hindi. Tutal, galit na galit ka kay Yoxen, palagi mo siyang iniinsulto tuwing nagkikita kayo. Pwede akong pumayag, pero kapag nabunyag ang lahat. Sigurado ka bang kaya mong huwag kang mag-alala? Hawak ko siya sa leeg. Kontrolado ko siya, sige. Iiwan ko siya sa'yo para makapag-enjoy na ako ng walang alalahanin. Luyo, akala mo naglalaro ka ng chess. Ipapakita ko sa'yo kung sino ang tunay na manlalaro. Sino yan? Siguro hindi si Yoxen. Dapat nagpapahinga na siya sa mga oras na ito. Dapat ka nang umalis. Hayaan mo na yan, hayaan mong ang mga katulong ang magligpit. Ang lamig sa sahig. Bakit hindi ka nagsusuot ng sapatos? Ako nauuhaw ako. Hindi ako makahanap ng maiinom. Kung ganoon, ikukuha kita. May masakit pa ba sa'yo? Di ba sinabi mo sa kanyang huwag akong gagalawin? Sinabi rin niyang hindi niya ako gagalawin. Ngayon, bakit? Hindi mo ako naaalala. Ayos lang, tutulungan kitang dahan-daang masanay sa akin. Shen Yanzhou, karapat-dapat ngang tawaging tuso sa aming grupo. Niloloko niya pati ang sarili niyang kapatid. Naghanda si Luyo ng isang party para kay Chen Ewing. Sabay tayong pumunta. Oh, Yoxen, sa wakas dumating ka na. Kanina pa kami naghihintay ng boyfriend ko. Ngayon ang birthday party na inihanda ni Luyi para sa akin. Ang saya ko na nakapunta ka kasama ng boyfriend mo. Yang Yoxen, noong huling aksidente, sinuwerte ka lang. Sa pagkakataong ito, sisirain ko ang reputasyon mo. Nakikitang hinahalikan ng boyfriend niya ang ibang babae. Walang reaksyon si Yoxen, mukhang totoong may amnesia nga siya. Palagi siyang niloloko pero hindi niya alam, kawawa naman. Chen Ewing, ganito ka ba maging best friend? Anong nangyari? Bakit kinakabahan ka? Wala lang. Yoxen, isang tagay para sa'yo. Ay, Yoxen, pasensya na hindi ko sinasadya. Hindi ka naman magagalit, di ba? Ayos lang, magsalin ka pa ng isa. Di ba't ito ang singsing na isang taon kong dinisenyo para kay Luyi? Ibinigay niya pala sa kanya. Sige, Ewing, isang tagay para sa'yo. Anong ginagawa mo? Regalo sa akin yan ni Luyi. Ay, nadulas ang kamay ko. Chen Ewing, palagi ka namang mabait. Hindi ka naman talaga magagalit sa akin. Ang alak na to ay sapat na para gawin kayong mga kaladkarin. Mag-enjoy kayo ngayong gabi. Siyempre hindi. Anong laro ang nilalaro nyo kanina? Naglalaro kami ng King's Game, kung sino ang matapatan, kailangang humanap ng hahalikan sa loob ng 30 segundo. Hindi ano sa tingin mo?
Sige, gusto mong maglaro, sasamahan kita. Ay, Yoksen, ikaw pala. Sa tingin mo, sino ang pipiliin ni Yoksen? Baka naman si Louie pa rin ang piliin niya. Ngayon, may magandang palabas na ang pipiliin ko. Kahit may amnesia si Yoksen, ako pa rin ang pinili niya, mahal na mahal niya talaga ako, Yoksen. Ako. Siyempre, pipiliin ko ang boyfriend mo. Alikan mo na. Thinking you were once my fairy tale. Don't we always been screaming? Not listen, I promise you. Nakita ko lang si Kuya Lo na humahalik sa ibang babae. Hindi ko inakalang makikita ko si Yoksen na humahalik sa lalaking hindi si Kuya Lo. Ay. Uy. Anong nangyayari sa inyong lahat? Di ba tinanggap ko na ang parusa? Kahit may amnesia si Yoksen. Pero ang relasyon niya sa boyfriend niya ay hindi pa rin malamig. Nakakainggit talaga. Maglaro muna kayo, lalabas muna ako para magpahangin. Liang Yoksen, hinalikan mo na si Shen Yanzhou. Pero si Louie, hindi ka pa rin niya kayang pakawalan. Titingnan ko kung gugustuhin ka pa niya pagkatapos ng gabing ito. Shen Yanzhou, anong ibig mong sabihin? Sinabi ko sa'yong huwag mo siyang gagalawin. Laro lang naman. At saka, di ba may amnesia siya? Hindi naman siguro niya ako, na boyfriend niya, hahanapin para lumapit sa'yo. Shen Yanzhou, huwag mong kalimutan. Ako ngayon ang kanang kamay ni Yoksen sa Jinding. Hindi mo naman siguro gusto na sabihin ko ang buong katotohanan. May problema sa alak na yun. Ah. Tulong. Huwag mong kalimutan, kaibigan ako ngayon ng kapatid mong si Yoksen, hindi yan ang ibig kong sabihin. Kalimutan mo na, basta mag-ingat ka, galit na galit ka kay Yoksen. Imposibleng makipagtalik ka sa kanya. Pero iwasan mo na lang ang mga masyadong malapit na kilos. Kung hindi, mahihirapan ka rin. Ako pa ang mahihiya, di ba? Sige na. Ganoon na lang, iuuwi ko na muna siya. Huwag kang umalis, may fireworks display pa mamayang gabi. Ang babaeng to, maganda, matindi, kunin mo ang mga video at ipadala sa kliyente. Bitawan niyo ako, tulong. UC. Pagod na ba kayong mabuhay? Pati babae ko, gagalawin nyo. Boss Shen, patawad, inutusan lang kami ay. Luyu, teritoryo mo to, alam mo na ang dapat gawin, di ba? Tumabi ka, siya na ang girlfriend ko ngayon. Ayaw mong sabihin, ha? Lintik, kaunti na lang sana. Louie, hindi kita palalagpasin. Pwede mo ba akong tulungan? Tulungan ka. Paano mo gustong gawin ko sa'yo? Paano mo gustong tulungan kita? Makipagtalik sa akin. Sit, cause you're my pleasure. My pain. Mama to say Jesus.
Gusto mo ba talaga siya? Hindi. Hindi. Di ba kanina, ikaw ang may gustong makipagtalik sa akin? Ayoko sa'yo. Boss Shen, dumating na po ang antidote. Alam mo kung ano ang dapat at hindi dapat sabihin, di ba? Huwag po kayong mag-alala, boss. Hindi ako naparito. Malinaw na sumigaw ka, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit, gusto mo pa bang matulog? Habarin mo ang damit mo. Magpalat ka ng tuyo. Ah. Di ba galit na galit siya sa akin? Mga kapatid, ipakilala ko sa inyo, ito ang girlfriend ko, Luzin. Oo. Bayaw. Hindi kayo bagay. Yan Joe, anong ibig mong sabihin? Masyado siyang ordinaryo, hindi kanya karapat-dapat. Bakit pagkatapos kong magka-amnesia, naging napakabait niya sa akin? Okay ka na ba? Gusto mo bang manood ng fireworks display mamaya? Yoksen, tamang-tama ang dating mo. Tulungan mo kaming kumuha ng ilang litrato. Dati, ikaw ang kasama ni Louie manood ng fireworks habang kinukunan ko kayo ng litrato. Ngayon, sa wakas, ako na. Louie, ang saya-saya ko, ito ang fireworks display na inihanda mo para sa akin. Kailangan kong i-record ang sandaling ito. Fireworks lang yan. Dapat kang mas mamulat sa mundo. Liang Yoksen, ang sama pa rin ng bibig mo. Hindi lang fireworks display. Noong nakaraang buwan, nanood kami ng Northern Lights sa Norway. Noong isang buwan pa, nanood ng pagsikat ng araw sa tabing dagat. At noong isang buwan pa, nagkampang kami sa bundok para magbilang ng mga bituin. Kaya pala matagal na kayong magkasama, mga hayop kayo. Ang girlfriend ko, pumunta rito para manood ng fireworks. Hindi para kunan kayo ng litrato sa susunod, huwag nyo na siyang pagawin ng ganito. Luyo, mag-usap tayo. Maganda ba ang fireworks display? Hindi lahat ay mayroon yan. Oh shit, you're dead. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Liang Yoksen, bruha ka. Ito ang damit na inihanda ni Louie para sa akin, sinira mong lahat. Talaga, kung ganoon, eto. Chen Yuxiang, baliw ka. Sa tingin ko, bagay na bagay kayo ni Chen Yuing. Sa pagitan mo at ni Yoksen. Matagal nang wala yung ganoong pakiramdam, di ba? Oo nga, parang nahanap ko ulit yung pakiramdam noong nagsisimula pa lang kami ni Yoksen. Madali ka lang magsawa sa luma at maghanap ng bago. Kung ganoon, bakit hindi na lang ituloy ang mali? Tutal, mas bagay naman sa'yo si Chen Yuing. Di ba dati, lagi mong sinasabing nakakainis si Yoksen? Masyado siyang matigas ang ulo. Kung ikukumpara kay Yoksen, mas gusto ko ang pagiging masunurin at maalalahanin ni Yuing. Namimili ka pa. Pero ang relasyon namin ni Yoksen na tumagal ng maraming taon. Hindi basta-basta matatapos, di ba? Huli na. Bilisan mo, bumalik ka na kay Yuing. Louie, nakakadiri ka. Lucy, alam mong ikaw ang pinakamabuti. Hindi kailangang ikumpara sa kahit sino. Sinasagot niya ba ang sinabi ni Louie na ikinukumpara ako kay Chen Yuing? Mula noong una kitang makita 5 taon na ang nakalipas. Alam ko nang ikaw ang pinakamabuti. Mukhang nag-aalala siya sa akin. Ganoon. Matuto ng magpalit ng lalaki. Yan Joe. Hey Muzzle.
Shen Yanzhou, hayop ka. Shen Yanzhou, hayop ka. May sakit ka ba? Bakit hindi ka pumunta sa kwarto mo at matulog kasama ng masunurin mong girlfriend? Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Lumabas ka. Shen Yanzhou, hindi ko talaga inasahan na mayroon kang ganitong maruming intensyon kay Yapsen. Lahat ng ito ay kagagawan mo. Huwag mong kalimutan, ikaw ang nagsabi noon na ako ang boyfriend niya. Pero kapatid kita, pero sinamantala mo ang pagkakataon para makipagtalik sa kanya. Tutal, may nangyari na sa amin ni Yapsen. Di ba gusto mo rin si Chen Yuing? Bakit hindi na lang ituloy ang mali? Tama na. Hindi ko kailangan ng kapatid na tulad mo. Ano man ang relasyon nyo ngayon, ibalik mo agad sa akin si Yapsen. HMPH. Bakit ako makikinig? Sige kaya pala mulat sa pool, plano mo nang agawin ang babae ko. Makikipaghiwalay na ako agad kay Yuing. Titingnan ko kung ikaw ang pipiliin niya o ako. Kung ganoon, ako na. Luyi, kung malaman ni Liang Yapsen ng katotohanan, mananatili pa ba siya sa tabi mo? Yapsen, may ipapakita ako sa'yo. Tingnan mong mabuti, maraming litrato dito. Lahat yan, kinunan ko mula sa telepono ni Luyi. Anong ibig sabihin nito? Sinabi ni Luyi na girlfriend ka ni Shen Yanzhou. Pero marami kang malalapit na litrato kasama siya. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin niyan? Pero sabi ng lahat, ang boyfriend ko ay si Shen Yanzhou. Yapsen, bakit ang tanga mo? Hindi mo pa ba nakikita? Ang boyfriend mo ay si Luyi. Hindi si Shen Yanzhou, anong sinasabi mo? Si Luyi ang boyfriend ko. Oo, palagi ka nilang niloloko, pinaglalaroan ka lang. Naghihintay lang silang pagtawanan ka bilang best friend mo, hindi ko na kayang tiisin. Kaya mabuti na lang at sinabi ko sa'yo. Oh, tapos. Anong masama sa sitwasyon ko ngayon? Sa tingin mo ba, masama ang trato sa akin ni Shen Yanzhou? O mas mababa ba siya kay Luyi? Ikaw. Bakit ang kalmado mo? Hindi kaya, wala ka talagang amnesia. Nahuli mo ako. Kung ganoon, bilang magkaibigan, hindi mo pwedeng sabihin, ha? Bilang isang mabuting kaibigan, hindi ko pwedeng hindi sabihin na. Liang Yuxiao, isa kang demonyo, hindi mo naman talaga mahal si Wu Yu. Anong karapatan mong akusahan ako? Ikaw at si Lu Yu ang mga taong pinagkakatiwalaan ko. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na pagtaksilan ng mga taong pinagkakatiwalaan mo? Sana magsama kayong parang manok at aso. Habang buhay. Ang lalim ng pagkakatago mo. Sasabihin ko sa kanila ngayon din. Hindi ka naman talaga nagka-amnesia, niloloko mo lang sila palagi. Young Master Chen, Young Master Lu. Nag-aaway po si Miss Liang at si Miss Chen. Sasabihin mo sa kanya ngayon din. Hindi ka naman talaga nagka-amnesia, niloloko mo lang sila palagi. Anong masama kung niloko ko sila? Gusto kong makita, kapag sinabi mo na ang lahat, kung makakapanatili ka pa ba sa tabi ni Lu Yu. Kapag nalaman ni Lu Yu na palagi mo siyang niloloko at sinadya mo pang makipagtalik kay Qin Yanjie, siguradong iiwan ka niya para sa akin. Kung ganoon, pasensya na. Hindi ko pwedeng sirain ang sarili kong imahe. Sasabihin ko ng buong pagkaawa, na si Lu Yu ang nanloko sa akin. Nasaktan ako. Kaya napunta ako sa mga bisig ni Qin Yanjie. Sa tingin mo, hindi ba siya mas makokonsensya? At mas kawan ako. Liang Yuxiao, hindi ko talaga inasahan. Ito pala ang tunay mong kulay. Ako lang ang tunay na nagmamahal kay Lu Yu, kailangan mo siyang iwan. Paano kung gusto ko siyang paglaruan na parang aso? Liang Yuxiao, ikaw.
Ha? Shuying, nababaliw ka na ba? Tunog ng sampal. Hininga. Anong ginawa sa'yo ni Yaksen? Ako Yaksen, tama na. Hindi ko inaasahan na mas nag-aalala ka pa rin kay Liang Yaksen. Ayos ka lang ba? Yaksen, may sasabihin ako sa'yo. Sa totoo lang, ako ang iyong pangalan. Pagod na ako. Lumabas ka na. Sige. Kung may sasabihin ka, sa labas mo sabihin sa akin. Yu, Qin Xiao, si Liang Yuxiao, hindi naman talaga siya tumahimik ka. Chen Yuing, tayong dalawa lang ang mag-usap. Young Master Chen, si Liang Yuxiao, hindi naman talaga siya nagka-amnesia. Oh, tapos. Qin Xiao, wala ka bang pakialam? Ginagamit ka lang niya. Ginagamit ka niya para pagselusin si Luyu, para bumalik si Luyu sa kanya. Ang isang babaeng nagpapanggap na may amnesia para makuha ang awa at atensyon ng iba ay ang pinakawalang kwenta, tumahimik ka. Wala kang karapatang humusga kay Yaksen. At sasabihin ko sa'yo. Mas mabuting ibaon mo na lang sa limot ang bagay na to. Kung maglalakas loob kang ipagkalat yan. Hindi ako magdadalawang isip sa'yo. Qin Xiao, bakit akala mo ba ikaw lang ang may alam ng sikretong ito? Si Liang Yaksen, hindi naman talaga siya nagka-amnesia. Akala mo ba ikaw lang ang nakakaalam ng sikretong yan? Kanina, balak ni Luyu na sabihin ang totoo kay Liang Yaksen. Para bumalik siya sa kanya. Anong mapapala mo dyan? Qin Xiao, ang ibig mong sabihin, ingatan mo ang bibig mo. Sa tingin ko, alam mo na ang dapat gawin. Alam ko na ang ibig mong sabihin. Ano ba talaga ang pinag-uusapan ninyo? Yu, nag-uusap lang kami ni Qin Xiao. Nag-uusap lang. Qin Yanjie, may sira ka ba sa ulo? Pati ba naman sa babaeng natulog sa akin, interesado ka? Anong pinag-usapan ninyo ni Qin Yanjie? Hindi kaya may relasyon din kayo? Yu, wala. Ikaw lang ang laman ng puso ko. Tigil. Hindi ka na pwedeng bumalik sa apartment ni Yaksen ngayong gabi. Bukas, sasabihin ko sa kanya na ako ang boyfriend niya. Paano kung gawin ko? Ikaw. Sabihin mo na ang totoo ngayon din. Yu, inamin na ni Liang Yaksen na si Qin Xiao ang boyfriend niya. Kung sasabihin mo sa kanya ang totoo ngayon, paano kung hindi niya matanggap? Kamumuhian ka niya, hindi. Hindi yan gagawin ni Yaksen. Ako ang pinakamamahal niya. Basta suyuin ko lang siya, siguradong patatawarin niya ako. Tsaka, ang pagsasama natin ay para lang naman sa Lu Corporation. Huwag mong kalimutan ng ating kasunduan. May amnesia na si Liang Yaksen ngayon, hindi ka na niya naaalala. Kahit suyuin mo siya, wala ring silbi. Kailangan mong maghintay na bumalik ang alaala niya, tsaka, natulog na sila ni Qin Xiao, tumahimik ka. Wala akong pakialam. Basta may alaala si Yaksen. Liligawan ko siyang muli. Yu. Akin ka. Walang sino man ang pwedeng umagaw sa'yo. Alam pala niyang hindi ako nag-aamnesia. Yaksen, bakit ka nandito? Ako. Nagugutom ako, hinahanap ko ang restaurant. Pero masyadong malaki ang hotel, naligaw ako. Nagkataon, gutom na rin ako. Kung ganun, sabay na tayo. Sige, sabay tayo. Ikaw, hindi kaya balak niyang. Chiye, kahapon ka. Bakit mukha kang nainerbiyos? Ako, hindi, Ayos lang ba ang diin na to?
Minamasahe mo ako. Ano pa ba? Bukas, mangangabayo tayo baka hindi mo kayanin. Oh, hindi kaya iniisip mo ang tungkol sa ibang bagay? Sana pala nagpahinga na lang ako ng maayos kagabi. Ungol. Hininga. Mas gusto ko pa rin ang Jessie ni Yanje. Ayu, gusto mo bang sumakay tayo ng sabay? May isa pang kabayo doon. Sumakay ka mag-isa. Hindi ka palalagpasin ni Liang Yoksen. Hindi ko inaasahan na ako'y naloko. Iniwan ng peking prinsipe. Ngunit sa di inaasahan, natagpuan ko ang tunay na kabalyerong para sa akin. Siguro ito na ang tinatawag na tadhana. Luyu. Kanina pa kita nakikitang nakatitig sa aking mahal. Interesado ka ba sa kanya? Nagseselos siya. Sa simula pa lang, akin na siya. Pansamantala ko lang siyang ipinahiram sa'yo. Saan nanggaling ang hiniram? Hindi ipinahiram. Bakit, hindi kaya hinahangad mo pa rin ang aking mahal? Jin Yanje, huwag kang maging kampante. Kapag bumalik ang alaala ni Yoksen, babalik siya sa piling ko. Dahil ayaw mong ibalik siya sa akin, aagawin ko na lang siya. Hoy, huwag. Ingat sa kuko ng kabayo. Yuing. Yuing, gising. Chen Yuing, hindi ko inaasahan na magagawa mo ang ganito para kay Luyu. Kahit anong paraan pa yan, pananatilihin ko si Ayu sa tabi ko. Sa Jewelry Award Ceremony bukas, sisiguraduhin kong kamuhiin ka ng lahat. Yoksen, nasugatan ka. Wala ito. Bakit mo ako iniligtas ng walang pag-aalinlangan? Dahil ikaw yan. Tama ako. Kahit kailan ka man mapunta sa panganib, gagawin ko ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Nagtatapat siya sa akin. Bukas ang Jewelry Design Award Ceremony. Pupunta ka ba? Bukas ng gabi, may inihanda akong sorpresa para sa'yo. Salamat, Ayu, sa pagpapadala ng paborito kong pulang rosas. Bakit sila nandito? Hindi ba't hindi naman nagparehistro si Chen Yuing? Mga aso't pusa maligayang pagdating sa kompetisyon ang nanalong disenyo ay ang Tears of the Stars. Sigurado, disenyo ko yan. Ang nanalong taga-disenyo ay Miss Chen Yuing. Paano naging kay Chen Yuing ang disenyo ko? Inaanyayahan si Miss Yuing at ang waiter na tumanggap ng parangal. Ang Tears of the Stars ay disenyo ko. Anong sabi niya? Ninakaw ni Miss Chen ang disenyo. Liang Yoksen, dahil ba sa aksidente, nagkagulo na ang alaala mo? Kung gusto mo ang tropong ito, ibibigay ko na lang sa'yo. Pero hindi mo ako pwedeng suran ng ganito. Ang tropong yan ay sa akin naman talaga. Anong sinasabi mong ibibigay sa akin? Ang kapal talaga ng mukha mo. Narinig kong may nangopya ng aking obra sa kompetisyong ito. Hindi kaya ikaw ang taong iyon? Ayu, tingnan mo siya,
Dahil naiinggit siyang nanalo ako, tinatakot niya ako. Ikaw ang nakakita habang tinatapos ko ang disenyo, kailangan mong tumstigo para sa akin. AU, magsalita ka na. AU, magsalita ka na. Ang disenyo ay tinapos ni Ewing. Nagsalita na si Young Master Lu, pwede pa bang maging peke yan? Para manalo, gagawin ang lahat na pakawalang hiya. Manloloko, bumaba ka, manloloko, bumaba ka, manloloko. Dahil sa'yo, kinamumuhian ako ng lahat. At wala na akong lugar sa industriya ng disenyo. Nandito na ang punong abala, si CEO Chin. Paano siya naging punong abala ng kompetisyong ito? Anong nangyayari? CEO Chin, sabi ni Miss Liang, nangopya si Miss Chen ngunit sa dalawang magkaparehong disenyo. Totoo ngang si Miss Chen ang unang nagpasa, sinong nagsabing kung sino ang unang nagpasa ay siya na ang orihinal. Chin Xiao, sa ganitong pagkiling mo kay Liang Yaxen, hindi ka ba natatakot na maapektuhan ang reputasyon ng Chin Corporation? Pagkiling. Ang ibig mong sabihin ay kinukwestiyon mo ang pagiging patas ng kompetisyon. Kung nakagawa ako ng isang disenyo, makakagawa ako ng pangalawa. Chen Ewing, maglaban tayo ngayon din. Kaya mo ba, maglaban? Bakit ako makikipaglaban sa'yo? Ang disenyong yan ay sa akin. Ako naman talaga ang panalo. Kung ayaw mong makipaglaban, ibig sabihin ikaw ang nangopya. AU, tingnan mo siya. Ying, huwag kang matakot. Lalabanan kita. Sige, lalaban ako. Ano ba yung ginuguhit niya? Marunong ba talaga siyang magdisenyo? Ang gulugulong guhit, matatawag bang disenyo yan? Sa tingin ko, hindi talaga siya taga-disenyo. Siya ang nangopya. CEO Chin, gusto niyo po bang tulungan si Miss Liang? Hindi na kailangan, likas na siyang isang henyo sa pagdidisenyo. Ano ba talaga ang ginagawa niya? Tingnan niyo, namulaklak ang bulaklak sa kwintas, lumipad ang paro-paro. Ang matagal nang nawalang water-soluble rendering technique. Kapag nabasa ng tubig, lilito ang mga imaheng parang totoo, isang henyo. Paano niya nagawa yun? Yaxen, pakinggan mo ako. Nagkamali ako ng tingin. Ikaw ang henyong taga-disenyo na hinahanap ko. Alam kong maniniwala ka sa akin. Niloko ako ni Chen Ewing gamit ang puri niya. Kaya ako nakipaghiwalay sa'yo. Yaxen, ikaw talaga ang pinakamagaling. Hindi ba't sinabi mong ililigtas mo ang Lo Corporation? Nagpanggap ka pa. Huwag ka nang magpapakita sa akin. AU. Binabati kita, Miss Liang, sa pagkapanalo ng unang pwesto sa design competition na ito. Susunod ay ang charity auction na inorganisa ng aming Chin Corporation. Mangyaring ihanda ang inyong mga item para sa subasta. Yaxen, inihanda ko ang auction na ito para sa'yo. Hindi mo kailangang maghanda ng item. Hintayin mo ako saglit, babalik ako kaagad. Sige. Liang Yaxen, ang auction na ito ay pinagsama-sama ang mga mayayaman at makapangyarihan. Kailangan ng bawat isa na maglabas ng isang koleksyon. Tingnan mo yung itsura mong dukha. Wala ka man lang may pakitang koleksyon, anong karapatan mong dumalo? Kung hindi ako karapat-dapat, ikaw ba karapat-dapat? Nakikita mo ba to? Ito ang kwintas na bigay sa akin ni AU. Isang kayamanang hindi matutumbasan ng presyo. Nakikita mo ba to? Ito ang kwintas na bigay sa akin ni AU. Isang kayamanang hindi matutumbasan ng presyo. Kung kaya mo, huwag kang umasa kay Chin Xiao, tignan natin kung anong magandang bagay ang may lalabas mo. 80 milyon, una. 80 milyon, pangalawa. 80 milyon, pangatlo. Ang pinakamataas na halaga sa subastang ito ay 80 milyon.
Yaksen, naghanda ako ng isang item para sa'yo. Hindi na kailangan. Ang butones na ito, panimulang presyo ay 8,888 milyon. Isang butones, 8,888 milyon. Kahit may brilyante, hindi ganyan kamahal baliw na si Liang Yaksen. Ito ay charity auction ng Qin Corporation. Sa isang ordinaryong butones, gusto mong makakuha ng napakalaking halaga. Hindi kaya gusto mong ipahiya si Qin Xiao. Ang mukha ko ay hindi mo dapat pinakikialaman. Kahit ordinaryo ang butones na ito, ang isinusubasta ko ay ang halaga nito sa hinaharap. Nakita na ninyong lahat ang aking disenyo kanina. Sa hinaharap, magtatayo ako ng sarili kong kumpanya. At ang butones na ito ay kumakatawan sa 1% ng pag-aari sa kumpanya. Anong klaseng dahilan yan? Tanga lang ang bibili niyan, tama ba ako? Tiyak na magkakabalikan tayo, magsimula tayo sa butones na ito. Mag-aalok ako ng 100 milyon. Nababaliw ka na ba? Gagastos ka ng 100 milyon para sa isang sirang butones. 100 milyon at 1 yuan. 110 milyon. Dagdag pa ng 1 yuan, Yanje, anong ibig mong sabihin? Ang butones na ito, kukunin ko. Kahit magkano pa ang ialok mo, lagi akong magdadagdag ng 1 yuan. Pinipigilan mo ba akong makipagbalikan kay Yaksen? Luyu, linawin mo. Si Yaksen ay sa akin naman talaga. Mag-aalok ako ng 200 milyon. Dagdag pa ng 1 yuan. Luyu, sigurado ka bang magtataas ka pa? Ang liquid assets ng pamilya Lu ninyo ay 2 o 300 milyon lang. Wala kang karapatang makipagkumpetensya sa akin. Ikaw 200 milyon at 1 yuan, una. 200 milyon at 1 yuan, pangalawa. 200 milyon at 1 yuan, pangatlo 200 milyon at 1 yuan, benta na binabati kita, CEO Qin. Mga ginoo at ginang, ang auction na ito ay inorganisa ko para sa aking kasintahan. Lahat ng malilikom na pondo ay idodonate sa kanyang pangalan. Mangyaring tandaan ng henyong taga-disenyong ito, si Liang Yaksen. Chen Yuing, huwag mo na akong sundan. Simula ngayon, break na tayo. Liang Yaksen, maghintay ka lang. Yaksen. Anong kailangan mo, Lu Xiao? Tapos na kami ni Chen Yuing. May kinalaman ba yan sa akin? Balak ko sanang hintayin na bumalik ang alaala mo. Pero hindi ko na kaya, gusto kong malaman mo na ako ang iyong. Gusto kong malaman mo na ako ang iyong, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Pakiusap, huwag kang ganyan. Yaksen, pakinggan mo ako. Niloko ako ni Chen Yuing. Nagkaproblema ang Lu Corporation. Sinabi niyang isa siyang henyong taga-disenyo at kayang iligtas ang Lu Corp. Hindi ako naniniwala sa'yo. Tawan mo si Luyu. Dahil lang sa pagliligtas sa kumpanya, isinuko mo ako. Luyu, anong kabaliwan to? Yanje, at tinuring pa kitang mabuting kapatid. Habang wala ako, anong balak mong gawin sa kasintahan ko? Qin Yanje, binabaliktad mo ang mga bagay. Malinaw na ako ang. Akala mo ba sa pagwawala mo, makukuha mo ang gusto mo? Hindi ako nagwawala, si Yaksen ang kasintahan ko. Kung magpapatuloy ka pa, maniwala ka't sa hindi, aalis ako kasama si Yaksen at maglalaho sa harap mo. Yanje, tara na. Yaksen, huwag kang umalis. Nagkamali ako. Kung masakit ang puso mo, nandito pa ako, break na tayo. Si Yaksen lang ang mahal ko. Liang Yaksen, kinamumuhian kita kung hindi dahil sa'yo. Sa akin sana si Luyu.
Sadya mo akong inimbitahan sa ganitong lugar. Anong drama na naman ang gagawin mo? Humahanga talaga ako sa'yo. Mahal na mahal ka pareho ni Luyu at Qin Yanjie. Hindi naman ganoon kasagrado tulad ng iniisip mo. Mahal ako ni Luyu. Pero pinagtaksilan niya ako. Hindi siya karapat-dapat sa lahat ng pagsisikap mo. Hindi mo talaga naiintindihan si AU. Hindi mo talaga naiintindihan si AU. Para sa kanya, nagnakaw ako ng disenyo, naging kabit, at kinuha ang pagkatao ko. Ang dami kong ginawa para sa kanya, pero nakipaghiwalay pa rin siya sa akin. Nakipaghiwalay na siya sa akin, masaya ka na ba? Nakuha mo na ang lahat. Samantalang ako. Wala kang nakuha. Chen Yiyang, hindi mo ba nararamdaman na napakasama ng ugali mo ngayon? Basta makuha ko si AU. Lahat ay sulit gawin. Nababaliw ka na hindi ako baliw. Maniwala ka. Kapag sinira kita, saka lang babalik sa akin si AU. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ikaw ang pumilit sa akin na gawin to. Ikaw ang pumilit sa akin na gawin to, papatayin kita, Yoksen. Bakit sila nandito? Feng Qing, bakit mo ako sinaktan? Anong nangyayari? AU, inaya ako ni Feng Qing na makipagkita. Tapos sinaktan niya ako. Si Chen Erye. Sabi niya may pag-uusapan kami, pero gusto pala niya akong patayin. AU, hindi ko ginawa, nagsisinungaling siya. Totoo ba ang sinasabi ni Yoksen? Tingnan natin ang surveillance footage para malaman ang totoo. AU, hindi ko ginawa. Noong nakaraan, siya rin ang nagdroga kay Yoksen. Noong nakaraan, siya rin ang nagdroga kay Yoksen. Chen Yiyang, nababaliw ka na ba? Pati si Yoksen, ginalaw mo. AU, pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi ko talaga ginawa. Umalis ka. Ayoko nang makita ka pa. Umalis ka, hindi ako magiging ganito sa'yo ngayon. Kailangan kong sabihin ang katotohanan. Luyu, sinabi niyang mahal na mahal ka niya. Pero sa totoo lang, hindi naman siya nawalan ng alaala. Naging sila pa ni Qin Yanzhou. Hindi ka naman talaga niya mahal, pagtalikod niya, humanap agad siya ng ipapalit sa'yo. Sinabi niyang mahal na mahal ka niya. Pero sa totoo lang, hindi naman siya nawalan ng alaala, naging sila pa ni Qin Yanzhou. Hindi ka naman talaga niya mahal. Pagtalikod niya, humanap agad siya ng ipapalit sa'yo. At ikaw, Qin Yanzhou. Hindi ka rin niya mahal. Gusto lang niya ang pera mo. Nakakatawa kayo. Dahil sa isang babaeng hindi naman kayo mahal, nag-aaway kayong magkapatid. Tumahimik ka. Yoksen, tara na. Yoksen. Tama. Hindi ako nawalan ng alaala. Luyu, kung naghintay ka lang ng isang segundo noon, sasabihin ko sana sa'yo. Na binibiro lang kita. Luyu, kung naghintay ka lang ng isang segundo noon, sasabihin ko sana sa'yo. Na binibiro lang kita. Pero ni isang segundo, ayaw mong maghintay. Agad mong itinulak si Qin Yanzhou sa akin. Oo. Patawad. Hinayaan mong maging boyfriend ko ang ibang lalaki. Habang ikaw, hinalikan mo ang best friend ko sa harap ko. Patawad, Yoksen. Ilinlang lang ako ni Chen Yiyang. Huwag ka nang magsalita. Sumuko na ako sa'yo. Patawad, Yoksen, nagkamali ako. Pero ang minamahal ko at gustong pakasalan ay laging ikaw. Patawad, Yoksen, nagkamali ako.
Pero mahal ko siya. Gusto ko siyang pakasalan. Matagal ko nang inihanda ang singsing. Plano ko sanang hintayin na bumalik ang alaala mo. At babayaran kita sa buong buhay ko. Yoksen. Mahal kita. Patawarin mo ako, pwede ba? Sa wakas. Sumuko na ako sa'yo. Sa wakas. Sumuko na ako sa'yo. Luyu, noon, ikaw ang nagtulak kay Yoksen sa akin ngayon, akin na siya. Hindi. Mahal niya ako, hindi niya kayang iwan ako AU, gumising ka pinili na niya si Chin Yanzhou. Yoksen. Dati, kapag nilalagnat ako, lagi kang nasa tabi ko. Kapag hindi ako umuwi buong gabi, hinihintay mo ako sa sofa. Kapag nasusugatan ako kahit konti, niyayakap mo ako ng mahigpit. Ikaw ang pinaka nag-aalala sa akin. Hindi mo ako iiwan, di ba? Mahal mo ako. Minahal kita. Pero ngayon, hindi na. Minahal kita. Pero ngayon, hindi na. Yoksen, pakiusap, patawarin mo ako, kahit isang beses lang. Alam kong nagkamali ako, Yoksen. Luyu. Ilang beses ko pa bang sasabihin? Patawad. Patawad, patawad. Yoksen. Yoksen, sa akin ka lang dapat. Yoksen, huwag kang tumakbo. Iuuwi kita, Luyu. Anong gusto mong gawin? Ang kidnapang ay labag sa batas. Yoksen. Yoksen, umuwi na tayo. Hiwalay na kayo. Ha? Hiwalay na kayo. Ah. Hindi tayo hiwalay sa akin ka. Bakit mo ako iiwan? Anong mas maganda kay Chin Yanzhou kaysa sa akin? Yoksen. Kung gagamitin ko ang boses mo para makipaghiwalay sa kanya. Maniniwala kaya siya? Luyu, magpakatino ka. Ibalik mo sa akin ang cellphone. Baka may nangyari kay Yoksen. Ipahanap niyo siya. Naaalala mo pa ba dito? Dito tayo unang nagpalipas ng gabi. Isang liblib na isla sa bundok. Walang makakahanap sa atin. Kahit pa si Chin Yanzhou malayo ang lugar na to. Hindi tayo mahahanap agad ni Chin Yanzhou. Nababaliw na si Luyu, kailangan kong humanap ng paraan para pakalmayin siya at makatakas. Luyu. Ipinamigay mo na ako sa iba. Tapos gusto mo akong bumalik. Wala kang pakialam sa akin. Yoksen, may pakialam ako sa'yo. Nagkamali ako noon. Pakiusap, patawarin mo ako.
Kailangan mong aminin na malinis ka na. Totoo. Nangangako ako. Sinaktan mo ako noon. Kailangan mo akong bigyan ng panahon. Para maniwala akong nagbago ka na talaga. Yaksen, ibig sabihin ba niyan, handa ka nang magpatawad? Pakawalan mo muna ako, pwede ba? Sige, gagawin ko agad. Luyu, sabi ko na. Kailangan mo akong bigyan ng panahon. Para maniwala akong nagbago ka na. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Maliban sa pag-alis dito. Kailangan kong humanap ng paraan para makapagpadala ng mensahe kay Qin Yanzhou. Luyu, nanalo na ako sa jewelry design competition. Ako ang national champion. Malapit na akong sumali sa world competition. Kailangan mo akong tulungan na matupad ang pangarap ko. Sige, lahat ay gagawin ko para sa'yo. Pero dapat kang manatili sa tabi ko. Ngayon, kailangan kong humanap ng paraan para makapagpadala ng mensahe sa pamamagitan ng competition. Paano mawawala ang isang taong buhay? Yaksen, nasaan ka na ba? Presidente Qin, isinumite ni Luyu ang obra ni Binibining Liang sa kompetisyon. Ang Qingfeng Stone ay nagmula sa bundok Qingfeng sa isang isla. Hudyat ba ito ng paghingi ng tulong ni Yaksen? Ihanda mo ang sasakyan ngayon din. Yaksen. Sabi mo, basta pumayag akong sumali ka, babalik ka sa akin. Pero naglalaro ka ng kalokohan sa harap ko. Anong kalokohan? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Akala mo ba may silbi ang paghingi mo ng tulong? Ang buong isla ay akin. Kahit si Qin Yanzhou. Bitawan mo ako, Yaksen. Yaksen, nandito na ako, Tera na. Hindi na kita hahayaang saktan si Yaksen. Kunin niyo si Luyu. Bitawan mo ako, Luyu. Dahil sa ginawa mo. Hindi na kailangang umiral pa ang Lu Group. Sino ang makakapagpabagsak sa Lu Group sa ganito kaikling panahon? Si Qin Yanzhou lang. Liang Yaksen, sa wakas, nahanap din kita. Ano na naman ang gusto mo? Pabaya, ikaw ang dahilan ng lahat ng nangyari kay Luyu. Paano ko sinira si Luyu? Malinaw na ikaw ang nagutos kay Qin Yanzhou na pabagsakin ang pamilya ni Luyu. Para sa pamilya Lu, kailangan pa niyang samahan si Presidente Duo. Masaya ka na ba? Kung sasamahan niya ang mayaman na yun, anong pakialam ko? Huwag mo na akong hahanapin dahil sa ganitong bagay. Kundi, hindi na ako magiging mabait sa'yo. Anong problema, Yaksen? Pumunta tayo sa Duo Manor. Sige. Hali kayo, mga bisita, hali kayo. Magsaya kayo, uminom pa kayo. Hoy, nandito na ako. Sige, magsaya ka. Nakikita mo ba yung party sa unahan? Yaksen, magsaya ka. Hoy. Ipasok mo, buksan ang ilaw, buksan ang ilaw. Ang asawa ko.
Anong tinawag niya sa akin kanina? Hindi ba't si Ginoong Luyan? Bakit si Presidente Duo? Array. Hoy, wag niyong kunan 50 anyos na siya. Paano nagustuhan ni Ginoong Lu? Wag niyong kunan narinig kong bumagsak na ang Lu Group. Kaya't kailangang isakripisyo ni Ginoong Lu ang sarili para samahan si Presidente Duo. Medyo malaki ang laro mo ngayon, ah. Bakit, hindi mo gusto? Hindi, gustong gusto ko. At mas lalo kitang nagugustuhan. Tapos na ang trabaho. Nasaan ang bayad ko? Anong gusto mo? Yaksen, pakasalan mo ako. Nasaan ang bayad ko? Anong gusto mo? Yaksen, pakasalan mo ako. Gusto mo akong atali habang buhay. Pagkatapos nating ikasal, sa'yo na ang lahat ng akin. Kung hindi ka magsasalita, ituturing kong oo ang sagot mo. Hindi ko mahanap ang paraan para hindi mawala, sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin.